Kapag dumadating po ba ang unos sa buhay natin, kanino po tayo tumatakbo? Tayo po ay tumatakbo sa tao, sa sarili po ba nating lakas, o sa Diyos na laging nariyan? Kahit minsan ay tahimik ang ating Panginoon. Na-experience mo na ba na mawala ng pag-asa? Pero biglang pinaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na siya ang ating kanlungan? Yan. Kung siya ang the very present help in trouble, bakit kaya minsan sa huli na siya natin naaalala? Alam niyo po, dito sa awit o 46:1, ito po ang sabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Dito po sa awit 46, ito po ay isang awit ng pagtitiwala na isinulat po ni David sa gitna po ng kaguluhan. Maaring manginig ang bundok o umungal ang tubig. Ngunit sinasabi po ng mga awit, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Ang pangako ay hindi isang buhay na wala pong problema, kundi isang Diyos na tapat at laging naroon sa gitna ng bawat pagsubok. Kapag ang mundo ay gumuguho o sa paligid po natin ay parang naglalaho ang mga bagay-bagay, nananatiling matatag ang anak ng Diyos sapagkat ang kanilang kanlungan ay hindi sa kalagayan kundi kay Kristo na siyang matatag at mapagkakatiwalaan. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin sa umaga pong ito ay may pamagat na the God who is our help, no? At eto nga po sa Psalm 46:1, sa English ito po ang sabi, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Now, meron pong 4 na puntos dito po sa ating pong aralin o yung pag-aaralan po natin ngayon. Alalahanin po natin yung help, H-E-L-P. No? Yung una, H, hiding place in storm. Yan. Ang ating Panginoong Diyos, siya po ang tanggulan natin, yung pinagtataguan natin kapag merong bagyo. Okay? Letter E, empowerment for the weak, no? Meron pong kalakasan para po sa mga mahihina. And letter L, living presence in trouble, no? Merong presensya ng ating Panginoon sa paligid o sa gitna po ng pagsubok. At letter P, promise of deliverance. Meron pong pangako na pagliligtas ang ating Panginoon. Ito po yung 4 na puntos na makikita po natin dito sa ating pong text na i-memorize po natin. No, sana po ay inilagay nyo na sa notebook po ninyo, Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? So tingnan po natin yung pinakauna, yung letter H, hiding place in the storm. Yung sinabi po sa text natin, God is our refuge. Ang Diyos ang ating pong kanlungan. Okay? Ang kanlungan po ay isang ligtas na silungan, no? Isang taguan mula sa panganib o sa paghihirap. Hindi po sinabi ng mga awit, only David, na bibigyan ng kanlungan ang Diyos, siya mismo ang kanlungan, no? Hindi po sinabi doon, sige, punta kayo doon. Doon kayo magtago, no? Hindi po yung sinasabi na okay, merong kanlungan dito, A, B, C, D, no? Pumili kayo. Hindi po 'yon. Ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo ang ating pong kanlungan. Kapag tumataas ang takot, no? At yung alinlangan po natin, tumakbo po tayo patungo sa Kanya. Hindi po dapat palayo sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 91:2, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. No? Dapat po tayo mismo aaminin po natin at sasabihin po natin ng ating Panginoon, siya po ang ating pong kanlungan at ang ating tanggulan. No? Hindi po ito ay iisip
isipin lang natin, "Oh, ang Panginoon ko." Pero pagka may kaguluhan na, tayo po ay natatakot at ating ginagawa ang lahat ng ating makakaya para tayo po ay ano, mag-force tayo na, ah, tumalikod o harapin yung ating pong mga problema. Kaya lang, ang binabanggit po dito ay hindi dapat natin harapin mag-isa kundi pupunta tayo dahil meron tayong tanggulan, oo. 'Wag po nating gawin na parang last resort ang ating Panginoon. Lagi nating sabihin, "I will say to the Lord," dito po sa Psalm 91:2, "He is my refuge and my fortress." Kapag meron kayong refuge, meron kayong kanlungan at tanggulan, hindi niyo lang po basta sasabihin 'yan. Pupunta kayo siyempre 'pag may problema, saan kayo pupunta? 'Di ba po sa US, lalo na sa Florida, do'n sa may bandang baba, marami pong dumadaan na ipo-ipo do'n. Oh, kaya meron po silang shelter 'no, sa ilalim ng bahay nila for example o kaya meron silang bank 'no, bank na tinatawag, na dun sila papasok dahil kahit pa malakas ang hangin dun sa ibabaw, dun sa ilalim hindi po yun basta-basta maaalis dahil flat po yun 'no, nasa ilalim po yun ng lupa. Now, kapag meron kayong ganyan at merong ipo-ipo 'no, hindi niyo sasabihin na, "O ipo-ipo, meron akong shelter kaya 'wag kang ano, hindi ako natatakot sa'yo." Hindi po, 'di ba? Ang gagawin niyo 'pag may ipo-ipo, pupunta kayo dun sa shelter, pupunta kayo dun sa bank ninyo at dun kayo papasok. Gano'n din po, kapag merong mga problema, hindi po last resort ang ating Panginoon. Kailangan lagi tayong lumalapit sa ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 18:10, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe." No? Pangalan pa lang po ng ating Panginoon 'yan ay matibay, no? Matibay na muog, tower, no? Ta tayo po ay tumatakbo, no? Kapag tayo ay nakakilala sa ating Panginoon at, alam natin na siya ang ating pong tanggulan, tayo po ay tumatakbo, papalapit, no, sa ating Panginoon. Ang sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, "In every trial, we have a never-failing helper. He does not leave us alone or struggle with temptation or to battle with evil." No? Sa bawat pagsubok daw po, ito yung sabi ni Ellen White, meron po tayong di nagbabagong taga-tulong. Yan. Hindi po dapat tayo aalis o tatayong mag-isa dahil tayo ay merong kasama at ang ating Panginoon yan. Ano man ang ating pong kasamaan na hinaharap, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo po ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong kanlungan, kapag bumubuhos ang unos ng mga dalamhati, ang ating pong tanggulan, kapag tayo po ay nasa lumalakas ang hangin, ay ang Diyos ang siyang ating pong malalapitan para po tayo ay mailayo sa mga tuksong dumadating sa atin. Kaya nga, huwag tayo pong tumakbo, no, sa tao kapag meron po tayong problema. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, yung mga problemang ating kinakaharap ay meron pong magsasanggalang sa atin. Tumakbo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo lumapit sa sariling natin o sa ibang tao, kundi lumapit tayo sa ating pong kanlungan at ang ating pong mismo ang ating Panginoong Diyos ang ating pong kanlungan. Ang pangalawang puntos po dito sa ating pong teksto ay empowerment for the weak. No? Ang sinabi po dun sa text ay "and strength." The Lord is my refuge and strength. No, siya po ang ating pong kalakasan. Hindi lang po pala siya ang kanlungan po natin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. No? Hindi lang po tayo pinoprotektahan ng ating Panginoong Diyos. Binibigyan po tayo ng lakas upang tayo po ay tumayo
no? Kapag nauubos ang ating lakas, do'n nagsisimula ang kanyang lakas. Kaya kailangan po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 40:29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. No? Siya po ang nagbibigay ng lakas sa may hina. At sa mga walang kapangyarihan, no, binibigyan po niya ng kalakasan. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon dito. Dahil sa kung tayo man ay nanghihina, hindi tayo dapat umasa sa iba, kundi kailangan ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Siya po ang ating asahan. Dahil ang ating Panginoon, siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. 2 Corinthians 12:9. Ito pa, napakaganda rin po nito. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. No? O, sapat daw po ang biyaya ng ating Panginoon sapagkat sa kapangyarihan niya ay nagiging ganap. Tayo po ay kahit nasa kahinaan. Alam nyo, parang iniisip po natin, no, na mahina ako, wala akong lakas. Pero kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, bagaman tayo ay mahina, ang ating Panginoong Diyos ang nagiging lakas po natin. Hindi dahil sa parang yung willpower natin ay lumakas, hindi po. Ang Panginoon mismo ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ang sabi po sa Ministry of Healing, page 248, He gives strength to meet every duty and power to resist temptation, grace to endure trials. Binibigyan daw po tayo ng lakas ng ating Panginoon upang harapin ang bawat tungkulin po natin. Yung kapangyarihan, binibigyan rin tayo para lumaban sa tukso. At binibigyan tayo ng biyaya na magtiis sa mga pagsubok na dumadating sa atin. Alam niyo po, tanging kapag tayo ay mahina, saka lamang natin natututunan na tayo po ay humugot ng lakas mula sa ating Panginoong Diyos. Bakit kaya hindi po natin sanayin yung ating pong mga sarili? Na kahit iniisip natin kaya natin, ay umasa pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil kapag tayo po ay nasanay na umasa sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay lubos na nagiging malakas. Alam niyo po, hindi po kasi iniisip natin, no, sa buhay po kasi natin ay parang ayaw natin yung mga tao na dumidepende lang sa atin. No? Katulad ng halimbawa, yung anak po natin, no, matanda na may trabaho na, sa atin pa rin kumukuha ng mga pangangailangan niya, may sweldo naman. No? Iniisip po kasi natin, kaya mo na yan, sa sarili mo, ikaw na ay gumawa niyan. Yung ganitong pong mindset ay nadadala po natin sa spiritual na buhay po natin. Na parang iniisip natin, ang ating Panginoon ganun din. O sige, binigyan na kita ng lakas, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon gusto niya na tayo ay laging umaasa sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na lagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na kumukuha tayo ng lakas galing sa Kanya. No? Ito po ang nais ng ating Panginoon sa atin. Hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na dapat kayo ay lagi na lang umasa o imbalido kayo or something. Hindi po 'yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng mga bagay at ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. No? Hindi po ba natin kailangan na maging sapat na yung lakas po natin. Kailangan po natin na manatili na nakakonekta sa ating Panginoong Diyos. Ang panalangin natin ay magdudugtong sa atin, no? na tayo po ay lumakas. Wala po kasing panahon na tayo ay malakas. Actually, tayo po kasi ay mahina. No? Tayo po ay makasalanan. At ang ating pong liling talaga lagi ay gumawa ng kasalanan. Okay? Kaya wala pong pagkakataon na tayo ay kaya natin sa sarili nating kalakasan na sumagupa sa mga pagsubok.
Dahil tayo lang ay mananagumpay sa mga pagsubok na dumadating sa atin kung tayo ay magtitiwala at nakakonekta at umaasa sa ating Panginoon. Okay? Ang sunod po doon sa ating pong text ay yung letter L. Okay? Living presence in trouble. Yan. Doon po sa text ang nakalagay ay a very present help. No? Yung handang saklolo. Ang ating Panginoong Diyos ay laging handa na tayo po ay saklolohan. Ang ating Panginoong Diyos hindi po isang malayong tagapagmasid lamang. Siya po ay lubos na nandyan. Mas malapit kaysa sa ating pong takot minsan. Mas malapit kaysa sa mga sakit na nararanasan po natin. At huwag po nating isipin, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag tayo ay nakakaranas ng problema sa buhay, ang ating Panginoon ay malayo. No? Hindi po. Ang ating Panginoon ay nandyan lagi. Naghihintay sa atin na tayo po ay tumawag sa Kanya. Yung presensya po niya ay tapat. Ito po ay personal. At ito po ay laging nariyan na naghihintay sa atin. Ang sabi po sa Isaiah 43:2, "When thou passest through the waters, I will be with thee." No? Kapag tayo daw po ay dumadaan sa tubig o malakas ang alon o agos ng tubig, no, sa ilog, ang ating Panginoon ay kasama po natin. Sabi po sa Matthew 28:20, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world." Always. Yan po ang dapat natin maintindihan. Kasama po nating palagi ang ating Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alam niyo po, tayo ay kailangan ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. Sa Ministry of Healing, page 250, ito po ang sabi, "We may have His presence every hour. In the darkest night, His presence can light the way." No? Maaari po nating maranasan ang Kanyang presensya bawat oras. No? Sa kadiliman po ng gabi, ang Kanyang presensya ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Ang ganda po, no? Walang pagkakataon na tayo po ay tutatayo sa kadiliman kapag kasama natin ang ating Panginoon. Kahit pa iniisip natin na napakabigat ng ating pong problema, kung alam po natin at ating pong laging nasa isipan na ating Panginoon ay kasama po natin, hindi natin mararanasan ng takot sa buhay po natin. Sapagkat alam natin meron po tayong kasama. Walang hukay na sobrang malalim ng pag-ibig ng Diyos po ay hindi niya makukuha, no? Na hindi maaabot ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya maaari po nating mararamdaman minsan na tayo po ay nag-iisa. Ngunit huwag tayong mag-alala. Lagi nating isipin ang ating Panginoon ang kasama po natin. Kapag ang buhay po natin ay minsan ay bumabagsak, tandaan po natin, ang ating Panginoon, no? Naranasan na po niya lahat ng mga bagay na yan. At siya po ay nanagumpay, hindi dahil sa kanyang sarili, dahil siya rin ay nakokonekta sa Diyos Ama. Kaya maaari din po natin gawin ito na tayo ay kumonekta, no, sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, no, promise of deliverance. No? In trouble, tayo po ay sa kabagabagan na dumadating, no, tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Hindi pinangako ng ating Panginoong Diyos na wala tayong magiging problema. Ang tulong ang siyang promise ng ating Panginoon sa gitna po ng problema. Ang mga pagsubok po ay hindi po tanda ng kanyang kawalan. No? Ito po ay pagkakataon upang ipakita ang kanyang presensya. No? Ito po ay mararanasan po natin sa buhay po natin. In this world, you shall have tribulations, ang sabi. But be of good cheer, I have overcome the world. Sabi po sa Psalm 34:19, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all." Ang ganda po, no? Maaari tayo, may mga nagdadalamhati tayo,
marami tayong mga problema sa buhay, no? Pero inililigtas tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga problemang kinakaharap po natin. Kaya huwag po tayong mag-alala. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. No? Sa Nahum 1:7, ito po ang sabi, "The Lord is good and stronghold in the day of trouble." Ang Panginoon daw po ay mabuti, isa pong matibay na kanlungan sa araw po ng kabagabagan. Ito pa ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages. Christ never leads his children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. No? Kailanman ay hindi tayo pinapangunahan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa magitan po ng hindi niya pagpapaalam sa atin kung ano ang ating pong kinakaharap. Pero minsan, tayo po ay nag-iisip din. Like minsan inisip natin, Panginoon, may problema ako. No? Gusto ko ito ang solusyon. 1, 2, 3, 4. Gawin mo to. No? Minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Pinangungunahan natin ang ating Panginoon. At minsan ay parang ayaw natin yung mga ginawa ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, kapag tayo po kung alam lang natin yung hinaharap, no? Yung ginawa sa atin o yung mga planong pinakita ng atin, yung landas na ating dinaanan sa tulong ng ating Panginoon, alam niyo po, yan din ang ating pong magiging landas sapagkat nakikita natin yung future, no? Pero hindi talaga natin nakikita yung future. Kailangan talaga umasa tayo sa ating Panginoon. At kung titingnan lang po natin yung mga nakaraan po natin, makikita po natin doon na tapat ang ating Panginoon, na inaakay tayo sa magandang landas. No? Kung walang mga pagsubok, hindi po natin nakikita yung kapangyarihan ng ating pong tagapagligtas. Kaya hindi po lagi inaalis ng ating Panginoon Diyos ang mga problema. No? Madalas, sinasamahan tayo ng ating Panginoon sa ating pong pagsagupa, no, sa mga problema. Kung minsan, natitigil yung bagyo. Pero minsan naman ay pinapakalma lang niya yung ating pong puso. No? At nararanasan po natin yung kapayapaan sa gitna po ng bagyo. Ano man ang mangyari, ay nandyan ang tulong ng ating Panginoon. Kaya naman, dito po sa Awit 46:1, ito po ang pangako na nagtatatag ng bayan ng ating Panginoong Diyos sa bawat panahon ng kaguluhan at takot. Kapag tayo po ay nayayanig, siya po ang ating pong kalasag. Kapag nauubos po yung lakas po natin, siya po ang nagbibigay ng buhay po sa atin. Hindi sa lahat ng sitwasyon ay nagmumula ang ating pong kapanatagan o ang mga nangyayari sa paligid natin, kundi sa katapatan po natin ng ating Panginoon. At kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, ano man ang unos na dumadating sa atin, magiging payapa tayo. Kaya po, tandaan po natin, yung 4 na puntos, help. Yan. Letter H, hiding place in the storm. Ang ating Panginoong Diyos, siya po ang ating pong kanlungan sa gitna po ng bagyo. Letter E, empowerment for the weak. Ang ating Panginoon ang nagpapalakas sa atin na mga mahihina. Letter L, living presence in trouble. No? Siya naman ang ating pong buhay sa gitna po ng pagsubok. And letter P, promise of deliverance. May pangako ang ating Panginoon na tayo po ay aalalayan. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng kabagabagan, especially ito po ay spiritual o emotional o physical, huwag po tayong padadaig sa takot o huwag tayong manghina. Tumakbo po tayo sa ating pong kanlungan. Umugnay po tayo sa ating pong kalakasan, sa ating pong Panginoon. No? Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magalak po tayo, no, sa pangako ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ay tumulong kay David. Tumulong din siya kay Daniel.
At tayo po ay aalagaan rin ng ating Panginoon. Tutulungan rin po niya tayo ngayon. Dahil kung mahal niya ang mga tao noon doon sa banal na kasulatan at namatay siya para sa kanila, mahal din po tayo ng ating Panginoon at namatay din po siya para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami na kayo ang aming pong kanlungan. Kayo ang aming pong lakas. Kayo ang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Panginoon, samahan po kaming palagi. Kami nawa po ay patuloy na umasa sa inyo sapagkat kayo ang siyang Diyos na nagpapalakas at nagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na amin pong nararanasan ngayon sapagkat kayo ang nangako na kami ay laging sasamahan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen.